When we talk about nationalism about Rizal, is yung ating legacy na ang tawag ito, kaya natin ipagmalaki yung ating bansa, kaya natin gawin. And ang legacy kasi ni Rizal is marami siyang, ang tawag ito, yung kanyang educational attainment, napakadami. Plus, ang gusto ko, ang pinaka-gusto ko is yung nawala na ngayon na sabi nila kasi yung kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa tingin mo ba, yung legacy na yon meron pa ba ngayon? Di ba? Wala na. Because nagkakaroon ng pagbabago. Di ba? Kasi nga pinaglaban, alam naman natin Rizal is really good when it comes to everything. So yung legacy niya is kaya niya maging multitask. Multitask meaning, pag sinabing multitask, tingnan mo, ang dami niyang course, right? Ang dami niya natapos. Lahat sa pwede siya. Yun yung legacy na iniwan niya. Na pinagmamalaki na kapag sinabing Filipino, we can work multitask. Yun yung legacy. Iyan din yung nawawala. Actually, today, ang gusto ko maging advocate talaga is not only that for na ikaw ay isang Rizalista. Ang gusto ko maging advocate is yung young generation na hindi nila na-distance si Rizal. What would be Rizal is all about, right? So, ang gusto kong sa ngayon kasi, ang sabi na kailangan natin ibalik. Though sinasabi naman na dapat ang family dapat ang unang ang tawag ito, magtuturo. Kaya lang kasi ang advocates sa panahon ngayon dahil marami ng generation by generation, ang gusto maging advocate talaga is yung mga kabataan. Diba? Ano ba ang meron na tayo noon na dapat natin pangalagaan hanggang ngayon? So, like for example, tawag ito na maging salamin, diba? So, nandun na tayo na our parents, but it is really important na kasi maraming kabataan ngayon ng iba na yung ugali, tama? So, dapat kung gusto mong, kaya pinapasok natin yung tinatawag na different organization to shape the students o yung kabataan natin kasi sila yung future. So, dapat sila yung magiging advocate. Kasi kapag na-shape mo yung kabataan, in the future, yung mga susunod sa kanila na generation, magiging maganda.